Welcome back mga kaibigan. Dito ay pag-uusapan natin kung ito nga ba ang totoong itsura ng mga anghel. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, kapag sinabi nating anghel, ang alam at kinalakihan nating itsura nila ay isang katawan ng tao na may makinis na muka. Maganda ang itsura, kumikinang at malinis na damit, may pakpak at isalin na rin natin ang halo na nasa ulo nila na tumatayong simbolo na sila ay banal. Ito ang may isip nating itsura ng mga anghel dahil sa paglalarawan na ginawa ng mga artist noong Renaissance at Medieval period kung saan makikita natin sila sa mga paintings at estatwa. Ngayon mga kaibigan, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi anghel yung mga yon? Ayon sa Biblia ay ang mga nilalang na ito lang ang may pakpak. Pero bago yan ay talakayin muna natin kung ano nga ba talaga ang anghel. Ang salitang anghel ay galing sa isang Greek word na angelos na may Hebrew word na malak na ang ibig sabihin ay messenger o sa Tagalog ay sugo, mensahero at tagapagbalita. Ibig sabihin ay sila ang mensahero ng Diyos mula sa langit hanggang dito sa ating mundo. Base sa mga kwento sa Biblia, ang itsura nila ay kagaya ng isang normal na tao at walang pakpak. Ngayon, kung kagaya lang sila ng isang normal na tao, ay ano ang mga ito? Mga kaibigan, ayon sa medieval Christian theology, ang mga messenger angels na to ay may tatlong iba't ibang grupo ng mga anghel. Ang seraphim, cherubim at opanim. Ang mga nilalang na to ay pinagdebatehan ng mga sinaunang Kristiyano noong unang panahon kung ito ba ang totoo nilang itsura o isa lamang simbolo na may mas malalim na kahulugan. Una sa ating listahan at ang pinakamataas na anghel sa kanila ay ang mga seraphim. Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang Hebrew word na seraph na ang ibig sabihin ay to burn. Kung makikita nyo ay meron silang 6 na pakpak. 2 para takpan ang kanilang muka, 2 para takpan ang kanilang paa, at ang natitirang 2 ay ginagamit nila para makalipad. Ayon sa Biblical Book of Isaiah, ay ang mga seraphim na to ay matatagpuan sa trono ng Diyos. Pinaniniwalaan pa nga ng ilan na meron silang mata sa gitna para matakpan ang buong katawan nila. Sunod sa ating listahan mga kaibigan ay ang mga cherubim, cherubs o cherubim. Ang alam nating itsura nila ay mga cute na bata na may pakpak. Pero ayon sa Book of Ezekiel na naisulat noong 500 BC, nakita niya ang mga cherubim na to at ang totoong itsura nila ayon kay Ezekiel ay ganito. Kung makikita nyo ay meron silang 4 na pakpak, 2 para matakpan ang kanilang katawan at ang 2 natitira ay ginagamit nila upang makalipad. Para sa mas detalyadong description ay ganito ang kanilang itsura. Meron itong 4 na pakpak at 4 na muka. Sa harap ay muka ng isang tao. Sa kanan naman ay muka ng isang leon. Sa kaliwa ay muka ng baka. At sa likod ay muka ng agila. Pero mga kaibigan, ayon kay Ezekiel ay hindi lang mga cherubim ang kanyang nakita. Sinabi nga sa Ezekiel chapter 1 verse 16 ay may nakita pa siyang isang nilalang na may anyong parang isang malaking gulong na maraming mata. Ito na siguro ang kakaibang nilalang na nabanggit sa Biblia. At sila ay ang mga opanim. Ang mga opanim ay inilarawan bilang isang malaking gulong sa loob ng isa pang gulong. Patuloy itong umiikot sa loob ng isa't isa at pinalilibutan ito ng mga mata. Dagdag pa rito ay napakabilis raw nito at hindi nagbabago
ng direksyon. Mga kaibigan, gaya nga ng sabi ko kanina, ay pinagdebatehan ito ng mga sinaunang Kristiyano noong unang panahon kung ang mga teksto ba na to ay ang totoong deskripsyon ng mga anghel o isa lamang simbolo. Ayon naman sa ilan ay ang mga nakita raw ni Ezekiel noon ay hindi mga anghel, kundi mga aliens. Sinabi nila na ang tinutukoy niyang isang napakabilis na malaking gulong at maraming mata ay ang kanilang spaceship. Ang mga mata nito ay ang mga ilaw na nakapalibot at hindi ito matukoy ni Ezekiel dahil wala pa namang teknolohiya noon para makagawa ng mga ganong bagay. Kaya inakala niya na lang na ito ay isang anghel. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang totoong itsura ng mga anghel? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat nating tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.